Indemtal, Bahay, Kabanata 861 hanggang 880. Kung maalis ng mga taong ito ang kanyang soul sea at mapunit ang kanyang kaluluwa, kailangang pasalamatan ni Chenlei ang mga taong ito. Nakakalungkot na kahit na ang mga taong ito ay medyo malakas, na nakaharap kay Chenlei, na natatakan sa dagat ng mga kaluluwa, hindi rin sila pare-pareho. At ang pagbuo ng kaluluwa, ang pinakadakilang kapangyarihan, ay nagdudulot ng nakamamatay na banta kay Wan. Ngunit ngayon, kung si Chenlei ay martial soul o divine soul, lahat sila ay selyadong sa divine soul sea. Sa oras na ito, ang layer ng seal na iyon ang naging pinakamahusay na proteksyon ni Chenlei. Sa pagharap sa 5 magkakapatid, walang magawa si Chenlei. Hindi masakit. Natural, imposibleng matalo si Chenlei at hindi lumaban. Nang ang mga porma sayo ng kaluluwa ng 5 powerhouse na ito ay hindi epektibo laban sa kanya, ang figure ni Chenlei ay kumikislap, at siya ay lumitaw sa gitna ng 5 powerhouse. Pagkatapos, dawang fulong ang suntok ay inilunsad, at 5 suntok ang sumabog na parang kidlat, at bawat suntok ay tumama sa dibdib at tiyan ng isa sa kanila. Ang mga porma sayo ng kaluluwa ng 5 taong ito ay talagang malakas. Ngunit pagkatapos na maging hindi epektibo laban kay Chenlei, ang kanilang malapit na antas ng labanan ay hindi kasing ganda ng karaniwang powerhouse. Matapos lapitan ni Chenlei, hindi na nila naiwasan ang pag-atake ni Chenlei at naging malakas sila. Talagang tinamaan si Chenlei. Ngayon ay napakabigat na ng mga kamao ni Chenlei, bawat kamao ay maaaring makabasag ng mga bundok at makapagbukas ng mga bundok. Pagkaraang bombahin ang 5 katao, bigla nilang niyugyug sa dugo ang 5 panloob na organo. Cough! Ibinuko ng 5 powerhouse ang kanilang mga bibig at bomubula ang malalaking bibig ng dugo, at ang kanilang mga katawan ay parang 5 punit na sako. Lumipad sila pabalik at bumagsak ng husto sa paanan ni Luo Zuan. Ang mukha ni Luo Zuan ay namutla, walang bahid ng dugo. Hindi naisip ni Luo Zuan na ang assassin na inihanda niya ay napaka-vulnerable sa harap ni Chenlei. Sa katunayan, ang pagbuo ng kaluluwa na binubuo ng 5 tao sa ilalim ng utos ni Luo Zuan ay talagang bihira at bihira. Kung magagamit ang espiritu ni Chenlei, maaaring hindi nito mapakinabangan ang 5 taong ito. Sa kasamaang palad, si Chenlei ngayon, ang kanyang kaluluwa ay tinatakan hanggang sa kamatayan, ngunit mayroon siyang isang uri ng kaligtasan sa pagbuo ng kaluluwa ng 5 taong ito. Sa hindi inaasahan, makatuwirang patayin ang 5 taong ito, Ngunit sa mga mata ni Luo Zuan, ito ay pambihira. Sa mga mata ni Luo Zuan, ang kasalukuyang Chenlei ay walang pinagkaiba sa isang halimaw. Paano magkakaroon ng ganitong uri ng malupit na henerasyon sa mundo? Lumapit si Chenlei sa katawan ni Luo Zuan, sinampal siya, at pinagputol-putol ang mga buto ni Luo Zuan na parang pool ng putik. Tinapakan ni Chenlei ang mukha ni Luo Zuan, at nagtanong mula sa isang mapagpakumbabang posisyon, Luo Zuan, ngayon tinatanong kita, totoo ba o mali ang balita tungkol kay Nie Chenran at sa iba pa? Si Luo Zuan ay natakot kay Chenlei sa oras na ito, at napilitan si Chenlei na magtanong sa kanya ng kaunti. Ang lahat pala ng balita tungkol kay Nie Chenran at sa iba pa ay gawa-gawa ni Luo Zuan. Para sa balita tungkol kay Nie Chenran at sa iba pa, hindi talaga alam ni Luo Zuan. Nadismaya si Chenlei matapos makinig sa mga salita ni Luo Zuan, ngunit inaasahan din siya. Dahil bago siya dumating, handa na siya sa pag-iisip, at ngayon pagkatapos na kumpirmahin ito, bagamat nabigo, hindi ito magiging ganoon kalungkot. Maaari kang mamatay. Tumingin si Chenlei kay Luo Zuan at direktang sinabi, at pagkatapos, na may kaunting puwersa sa ilalim ng kanyang mga paa, direkta niyang ginawang laman si Luo Zuan dyan. Sinadya nitong si Luo Zuan, at hindi siya nag-atubiling gumawa ng peking balita para painugan siya. Sa pagharap sa gayong tao na naghahangad ng sarili niyang buhay, si Chenlei ay natural na hindi magpapakita ng awa. Kung tungkol sa pagpatay kay Luo Zuan, haantong ito sa paghihiganti mula sa Luohao Palace. Hindi nag-aalala si Chenlei. Ngayon, nakarehistro na siya para lumahok sa Battle of the Chosen. Bilang isang kalahok sa Battle of Chosen, ang kanyang personal na kaligtasan ay nasa laro. Sa kasalukuyan, siya ay lubos na protektado. Hindi bababa sa hanggang sa siya ay maalis,
Imposible para sa mga tao sa Luohao Palace na hayagang gumanti sa kanya. Hanggat siya ay kumilos ng mas maingat at hindi madaling umalis sa kabisera ng Treasure Talisman, kung gayon siya ay ligtas. Matapos alisin ni Chenlei ang pagnakawan ng mga taong ito, ikinaway niya ang kanyang kamay at hinaypa ng ilang bangkay sa kagubatan. Natatakot ako na baka bukas ng umaga, ang mga bangkay na ito ay kagati ng mababangas na hayop sa masukal na kagubatan. Hindi mahanap. Matapos maproseso ni Chenlei ang mga bangkay, babalik siya sa Treasure Talisman Capital. Biglang, ilang rainbow lights ang tumagos sa kalangitan at sumugod patungo sa kailaliman ng Changchong Mountain. Ang ilan sa mga rainbow light na ito ay nagpapalabas ng malakas na pagbabago-bago ng aura, at lahat ng mga ito ay mga powerhouse sa antas ng ninuno. Ilang sandali, naging curious si Chenlei. Gabi na, ang malalakas na lalaking ito ay nagmamadali pa rin patungo sa kailaliman ng Changchong Ridge, iniisip kung ano ang mangyayari. Saglit na walang nangyari, nag-practice din si Chenlei ng kanyang footwork, nagmamadali sa direksyon na lumilipad ang mga taong ito, gustong makita kung ano ang nangyari sa mga taong ito, at talagang tumakbo sila sa kailaliman ng Changchengling sa kalagitnaan ng gabi. Matapos sundan ng mga taong ito, si Chenlei ay pumunta sa Changchong Mountain ng libu-libong milya, at ang mga taong ito ay huminto sa harap ng isang kuweba. Boss, ito ang lugar. Ilang araw na ang nakalipas, natuklasan ko na mayroon talagang isang malakas na mahalagang alon ng liwanag dito. Natuklasan ko na may demonyong oso dito, na nagpapadalisay sa mga buto ng langit. Alam mo, iyon ang buto ng langit. Lian Cheng, sa makatuwid, agad kitang hinanap para palibutan itong demonyong oso. Panipi. Sa harap ng pasukan ng kuweba, sabi ng isang martial artist sa iba. Sinundan sila ni Chenlei, ngunit narinig niya ang pag-uusap sa pagitan nila. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chenlei na isang pamilyar na hininga ang nagmula sa kuweba. Ang hiningang ito ay talagang isang bearish breath. Talagang hindi maaaring magkamali. Muli itong napagtanto ni Chenlei. Kahit na ang kanyang banal na kamalayan ay hindi mailalabas sa labas, ang kanyang mga sentido ay napino ng pagnanakaw ng kulog, at siya ay lubhang matalas, at siya ay may isang master servant na kontrata kay Xiongda, kaya't malinaw niyang nakikita na sa populasyon na ito ang bear demon na binanggit ay siguradong malaking oso. Sa oras na ito ang bone refining bear demon ay nasa kritikal na sandali. Susugod tayo ngayon at papatayin siya ng biglaan, siguradong mahuhuli natin siya. Ang una ay sinabi pagkatapos tuklasin ang kuweba na may banal na kamalayan. Sige, makinig tayo sa boss, gagawin namin ang sinabi mo. Sabi ng ilang malalakas na tao sa amo na ito. Flush! Tumango ang amo at nagutos na magsama ng isang tao sa kuweba. Gayunpaman, bago sila umalis, biglang, isang figure ng tao ang lumitaw sa kanilang harapan mula sa manipis na hangin na hamarang sa kanilang landas. Si Chenlei ang pumihil sa mga taong ito na umalis. Sino ka? Nagulat ang taong pinamumunuan ni Chenlei nang makita niya ang biglang pagsulpot ni Chenlei, at pagkatapos mag-react, malamig na nagtanong si Senador. Don't worry about who I am, the bear monster inside. You can't move, if you don't want to die. Umalis ka dali, sabi ni Chenlei sa mga taong ito. Joke, hindi ka makagalaw kung hindi ka makagalaw. Sino ka sa tingin mo, dahil naglakas loob kang hamarang sa daan namin, tapos mamatay ka? Umungol ang pinuno, halatang imposibleng isapuso ang mga salita ni Chenlei, at direktang inatake si Chenlei. Ang ibang mga nasasakupan ay tila napakatahimik na nakikipagtulungan. Nang bumaril ang pinuno, sabay-sabay ding bumaril ang iba at pinasabog si Chenlei. Kabanata 862. Direktang pinisil ni Chenlei si Shanyin gamit ang kanyang mga kamay, at marahas na sinugod ang mga taong ito. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay tulad ng lupa at ang lupa ay yumanig, at ang buong lambak ay yumanig, na parang nagkaroon ng malaking lindol. Ang puwersa ng pagkabigla ay naging isang shockwave na nakikita ng mata, at itinulak pasulong sa isang hugis fan. Ang malalakas na lalaki na natangay ng shockwave ay biglang nagsuka ng dugo isa-isa at lumipad palabas. Upang maiwasan ang mga aksidente na makakaapekto kay Xiongda, sa pagkakataong ito ang pagbaril ni Chenlei ay lubhang nakamamatay. Paano malalabanan ng mga taong ito ang kapangyarihan ng Shakang Mountain Seals,
at lahat ay nawalan ng malay. Ito pa rin ang resulta ng awa ni Chen Lei. Kung gagawin niya ang kanyang makakaya, ang mga taong ito ay mabigla sa ambon ng dugo ng Shekang Mountain Seal, at hindi mag-iiwan ng kahit isang buto. Siyempre, ang mga taong ito ay nais lamang na manghuli ng kayamanan, at ang krimen ay hindi nakamamatay. Sa makatuwid, si Chen Lei ay sobrang mapagmahal. Matapos malutas ang mga taong ito, lumingon si Chen Lei at tumingin sa kuweba. Madilim ang liwanag sa kuweba, ngunit ngayon ay kamangha-mangha ang paningin ni Chen Lei, ngunit malinaw na ang nakikita niya. Sa kuweba, ginawa niya ang kanyang makakaya, walang alinlangan. Ang demonyong oso na naging isang piraso ng kristal na buto ay si Xiongda. Talagang hindi inaasahan ni Chen Lei na pagdating niya sa Changshengling, orihinal na naghahanap siya ng balita tungkol kay Nie Chenran at sa iba pa, ngunit wala siyang nakitang balita tungkol kay Nie Chenran at sa iba pa. Sa halip, nakita niya si Xiongda na hindi inaasahang nakakuha. Maaaring ituring na isang kapaki-pakinabang na paglalakbay upang mahanap ang Xiongda. Alam ni Chen Lei na si Xiongda ay nasa kritikal na punto sa oras na ito, at hindi siya ginulo, ngunit hinintay ni Xiongda na pinuhin ang mga buto ng langit. Sa wakas, kinuha ni Xiongda ang Celestial Bone na ito sa palad ng kanyang kanang kamay. Ang Celestial Bone na ito, pati na rin ang kanang Metacarpal Bone, ay kristal na malinaw, tulad ng isang kristal na brilyante, ngunit siksik na natatakpan ng mga tatak ng Grandao tulad ng mga bituin. Masasabing ang Celestial Bone na ito ay talagang isang walang katulad na kayamanan. Sa wakas, pagkatapos na pinuhin ang makalangit na buto na ito, dahan-daang iminulat ni Xiongda ang kanyang mga mata, at isang malaking momentum ang bumangon ng direkta mula sa katawan ni Xiongda, at ang buong nanginginig na kuweba ay hindi nakaligtas. Malinaw, ito ay sanhi ng mahusay na lakas ni Xiong at ang kanyang kawalan ng kakayahang kontrolin ang kanyang momentum. Gayunpaman, agad na pinakawalan ni Xiong ang momentum sa kanyang katawan, upang malayang makapagpadala at makatanggap. Pagkatapos, niyugyug niya ang kanyang katawan at diretsyong lumitaw sa labas ng kuweba. Ang malaking oso na lumitaw sa labas ng kuweba ay kumikislap ng kanyang mga mata ng hindi namamalayan, na may ekspresyon ng hindi paniniwala. Nakita niya talaga si Chen Lei sa bakana ng kuweba. Paano kaya ito? Hindi ito panaginip. Sa pag-iisip tungkol dito, sinampal ng malakas ni Xiongda ang sarili. Pa! Ang dumadagandong na palakpakan ay kumalat sa tahimik na kalangitan sa gabi, na patuloy na umaalingaw-ngaw. Wow! Pagkatapos nito, isang sigaw ang tumunog, at ang mukha ni Xiongda ay biglang namamaga sa bilis na nakikita ng mata. Malinaw, mas totoo si Xiongda, at wala na siyang mga kamay sa palad na ito. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na pisikal na katawan at makapal na balat, malamang na masabugan ng sampal na ito ang kanyang bibig, puno ng ngipin. Gayunpaman, si Xiongda sa oras na ito, hindi pinapansin ang nag-aapoy na sakit sa kanyang mukha. Tumakbo patungo kay Chen Lei, nanginginig ang bundok, at ngumiti habang tumatakbo. Guro, ikaw ba talaga yan? Noong si Xiongda ay nasa sinaunang daan sa labas ng teritoryo, binalaan siya ni Chen Lei at direktang pinrotektahan ang kanyang sarili gamit ang mga sagradong relikya ng mga ninuno, at nakaligtas sa nakadurog na pagsabog ng lupa. Gayunpaman, nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata matapos siyang makaligtas, nalaman niyang lumitaw siya sa isang hindi kilalang kuweba. Sa loob ng kuweba, may mga hindi kapani-paniwalang kayamanan. Sa sandaling nakita ni Xiongda ang piraso ng buto na ito, napagtanto niya na ang piraso ng buto na ito ay kailangang ipino sa kanyang katawan. Matapos ang gayong pag-iisip ay lumitaw sa ulo ng oso, hindi siya nag-atubiling simulan ang pagpino nitong piraso ng buto. Tungkol naman sa paghahanap sa kinaroroonan ni Chen Lei at ng iba pa, direktang hindi sila pinansin ni Xiongda. Sinong mag-aakala na sa umpisa pa lang ng bone refining, hindi ko na mapigilan. Ito ay tumagal ng halos 2 o 3 buwan, at ngayon ay maaari kong pinuhin ang mga buto sa aking katawan ng perpekto. At si Xiongda, na natapos na sa pagpino ng mga buto, ay nakita si Chen Lei sa unang pagkakataon. Paanong hindi siya ma-excite? Tinanong ni Chen Lei si Xiongda tungkol sa kanyang karanasan. Pagkatapos direktang sabihin ni Xiongda ang kanyang sariling karanasan, mas nanlumo si Chen Lei. Ang Xiongda na ito ay namumugad sa kuweba mula noong dumating siya sa Zhongyu at hindi na lumabas. Isang hakbang, tinatayang ngayon ay hindi na niya alam kung nasaan siya.
Medyo nadismaya si Chen Lei matapos malaman ang tungkol sa karanasan ni Xiongda. Noong una ay inakala niyang makakakuha siya ng balita mula kay Nie Chenran at sa iba pa mula sa Xiongda, ngunit ngayon ay tila hindi iyon makatotohanan. Gayunpaman, ang kanyang muling pagsasama kay Xiongda ay nagkakahalaga din na ipagdiwang. Pagkatapos nito, direktang umalis sina Chen Lei at Xiongda sa Changshengling at bumalik sa palasyo ng prefectural. Nang bumalik sina Chen Lei at Xiongda sa palasyo ng prefectural, maliwanag na ang kalangitan. Pagkatapos bumalik sa mansyon ng county, nagmamadali si Prinsesa Chen upang bisitahin si Chen Lei sa lalong madaling panahon. Ngayong gabi, masasabi ni Prinsesa Chen na hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata, at palaging nag-aalala kay Chen Lei. Sa oras na ito, matapos makitang bumalik si Chen Lei, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. "How about, may balita na ba?" tanong ni Prinsesa Chen kay Chen Lei. Umiling si Chen Lei at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Prinsesa Chen. Ito pala ay isang bitag na itinakda ni Luo Zuan. Ang Luo Zuan na ito ay talagang matapang at nagkasala ng kamatayan. Nang marinig niya na ito ay bitag ni Luo Zuan, nang gusto niyang i-frame si Chen Lei, galit na galit din si Prinsesa Chen. Gayunpaman, nang marinig niyang pinatay ni Chen Lei si Luo Zuan, pumalakpak siya at pumalakpak muli. "Chen Lei, ang House Luohao ay hindi madaling guluhin. Pinatay mo si Luo Zuan, ang Luohao Mansion na ito ay hinding-hindi susuko." Nagsimulang mag-alala si Chen tungkol sa mga sumusunod. Kung dati, ang mansyon ng county ay hindi natakot sa Luohao Mansion, ngunit ngayon, ang buong mansyon ng county ay halos naging isang piraso ng maluwag na buhangin. Gusto niyang labanan ang Luohao House. Hindi makatotohanan. Kinawayan ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, "Okay lang. Walang ebidensya na ang Luohao Mansion ay ako ang pumatay kay Luo Zuan. Gusto nila akong harapin. Hindi sila maaaring dumating ng lantaran. Maliit na aksyon lamang ang kaya nilang gawin ng palihim. Tapos na ang oras, mag-ingat, hanggat hindi ka aalis sa treasure country na ito, naniniwala akong walang gagawin ang Luohao Mansion para tulungan ako." Panipi. Nang patayin ni Chen Lei si Luo Zuan, naisip niyang maghayganti mula sa Luohao Mansion, gayunpaman, alam niya na kahit pabayaan niya si Luo Zuan, hindi sila magtatapos doon ni Luo Zuan. Mas mabuting patayin siya. Tungkol naman sa paghihiganti ng Luohao Mansion, gaya ng sinabi ni Chen Lei, ang buong Treasure Talisman Nation ay dapat manatiling matatag bago matapos ang Battle of the Heavenly Choice, kahit man lang sa malalaking lungsod tulad ng Treasure Talisman Nation. Kaya, sa panahong ito, kahit na may gustong gawin ng Luohao Mansion, hindi siya nang ahas na gumawa ng masyadong ingay. Ito na ang pagkakataon ni Chen Lei. Hanggat si Chen Lei ay maaaring manalo sa Heavenly Choice Battle ng paulit-ulit, pagkatapos ay tatanggap siya ng higit na atensyon mula sa Treasure Talisman Emperor, at sa parehong paraan, siya ay magiging higit at mas ligtas. Kabanata 863. Alam ni Prinsesa Chen kung ano ang gustong maunawaan ni Chen Lei. Kung maaari siyang magpatuloy na manalo sa labanan ng napili, natural na ligtas siya, ngunit kapag nabigo si Chen Lei, natatakot ako na agad napapatayin ni Luo Fu si Chen Lei, isang talunan sa labanan ng pinili, tahimik na nawala at hindi makaakit ng atensyon ng sinuman. Gayunpaman, sa pag-iisip sa lakas ni Chen Lei, napakagaan ng loob ni Prinsesa Chen. Sa lakas ni Chen Lei, kwalipikado siyang maghangad sa huling labanan ng Treasure Talisman Nation Chosen. Pagkatapos noon, hiniling ni Prinsesa Chen kay Chen Lei na magpahinga, dahil mayroon pang 10 matinding labanan na dapat labanan ngayon. Si Chen Lei ay hindi nagpahinga magdamag, kahit na malakas siya, hindi siya maaaring maging pabaya. Tumango si Chen Lei at bumalik para magpahinga. Sa sandaling ito, ang buong Luohao Mansion ay ganap na nanlumo, at ang kapaligiran ay sobrang solemn na, at tila ang hangin ay nagyelo. Ang maliit na anak ni Luohao, si Luo Zuan, ay hindi bumalik ng magdamag. Ito ay isang malaking kaganapan. Dapat mong malaman na kahit gaano kakulit si Young Master Luo noon, tiyak na babalik siya sa kanyang bahay sa panahon ng curfew, ngunit ngayon ay nawala si Young Master Luo buong gabi. Sa buong Luohao Mansion, halos lahat ay ipinadala upang hanapin ang mga lugar na gustong puntahan ni Young Master Luo tuwing weekday.
Matapos hanapin ang lahat ng mga lugar na ito, walang bakas ng Young Master Luo. Say, saan nagpunta ang kapatid ko? Ang panganay na anak ng Luo Hao Mansion, si Luo Shiyuan, ay isang makapangyarihang figure, nakatayo sa trono, malamig na nakatingin sa nakaluhod na mga nakababatang kapatid, at nagpapahirap sa malalim na boses. Ang mga malalaking kapatid na ito, lahat ng mga kaibigan ni Luo Zuan, ay pawang mga kaibigan ni Luo Zuan. Sa sandaling ito, sa harap ng kataas-taasang kamahalan ng panganay na anak ng Luo Hao Mansion, isa-isang nanginginig na parang nagsasala ng ipa, na nagsasabi ng totoo tungkol sa lahat ng nalalaman nila. Ano, bitag at patayin si Chen Lei sa mansyon ng prinsipe. Alam ng malalaking kapatid na ito ang plano ni Luo Zuan, ngunit ang hindi nila alam ay mabilis na kumilos si Luo Zuan, ngunit naisip nila na hindi sila nagplano ng mabuti bago sila nagsimulang kumilos. Lalong nagalit si Luo Shiyuan matapos marinig ang mga kapatid na ito. Ang aking nakababatang kapatid ay isang master na hindi makayanan ang kanyang init ng ulo. Kung na-provoke siya ng isang tao, siguradong babalikan niya ito ng 1,000 beses. Maaga o huli, ang gayong karakter ay masisira. Kaya lang naramdaman ni Luo Shiyuan na kung aalagaan niya siya, hindi dapat magkaroon ng malalaking problema ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ng lahat, sa buong Treasure Talisman Nation, kung sino ang maaaring mag-provoke at kung sino ang hindi makapag-provoke, si Luo Zuan ay malinaw din. Sa pagkakataong ito, ang aking maliit na kapatid, natatakot ako na siya ay masyadong pabaya. Sa nakalipas na ilang araw, pinag-aralan ni Luo Shiyuan si Chen Lei ng mabuti at napagpasyahan na ito ay hindi maarak. Sa nakalipas na ilang araw, alam ni Luo Shiyuan na si Chen Lei ay isang nakakatakot na tao para sa pagganap ni Chen Lei sa Battle of the Chosen. Bagamat sinasabing si Chen Lei ay walang kapangyarihan ng True Gang at ang kapangyarihan ng Divine Soul, at umaasa lamang sa lakas ng pisikal na katawan, maaari siyang manalo ng sunod-sunod na laban, ngunit ito ay nagpapakita na si Chen Lei ay napakahirap. Ang aking sariling nakababatang kapatid, ay pumunta sa dibdib at pumatay ng isang nakakatakot na powerhouse tulad ni Chen Lei, at nang walang maingat na pagpaplano, ito ay puro pag-uugali na naghahanap ng kamatayan. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Luo Shiyuan na nag-aalala ang kapalaran ng kanyang nakababatang kapatid. Panginoon, pumunta na si Chen Lei sa arena. Sa oras na ito, isang subordinate ang pumasok at nag-ulat kay Luo Shiyuan Xingqiang. Nang marinig ang balitang ito, bahagyang kumaibot ang mga mata ni Luo Shiyuan. Malinaw, malamang na tama ang kanyang hula. Kaya lang mas gusto niya ang maling haka-haka, dahil napakalupit ng conclusion nitong haka-haka. Magpadala ka agad para hanapin ang kinaroroonan ng ikapitong kapatid. Nanlamig ang mga mata ni Luo Shiyuan, nagutos siya, at saglit, nagsimulang kumilos ang lahat ng puwersa sa buong Luo Hao Mansion. Hindi alam ni Chen Lei ang mga aksyon ng Luo Hao Mansion. Kahit alam niya, wala siyang pakialam. Si House Luo Hao ay nakatakdang makatagpo ng ilang kapangyarihan. Walang malaking pagkakaiba sa pagitan ng una at huling paghaharap. Sa oras na ito, muling humakbang si Chen Lei sa arena. Sa laban na ito, masasabing mas malakas ang lahat kaysa sa unang dalawang laro. Kaya lang, ang isang malakas na tao sa ganitong antas ay hindi pa rin kayang pilitin ang tunay na lakas ni Chen Lei. Nanalo muli si Chen Lei at umaban sa susunod na antas. Matapos ang 3 round ng paghahambing, halos 70% ng mga kalahok na martial artist sa Baofu Middle School ay naalis na, at ang natitirang 30% ay mapupunta sa finals para matukoy kung sino ang sa wakas ay maaaring kumatawan sa Baofu Country, para lumahok sa 10,000 Country Conference. Ang buong Treasure Talisman Nation, sa pamamagitan ng iba't ibang mga pagpipilian, sa wakas ay may 10,000 tao na nakapunta sa Treasure Talisman Nation upang makilahok sa huling pagpili. Ang 10,000 tao na ito ay bawat isa ay may record na 30 magkakasunod na panalo, at lahat sila ay pinili mula sa buong mundo. Ang 10,000 mga tao na napili sa huli, kasama ang dating hinirang na maharlikang pamilya, iba't ibang pamilya, at malalakas na lalaki na lihim na sinanay ng sekta, mayroong higit sa 100,000 katao. Ang 100,000 katao na ito ay ang malalakas na tao na pinili ng Baofu Nation sa pamamagitan ng mga layer,
at ang mga kumakatawan sa Baufo Nation at lumahok sa 10,000 Races Conference ay pipiliin mula sa 100,000 na ito. Mayroon lamang 10 lugar para sa Baufo Country na lumahok sa 10,000 races. Ibig sabihin, 10 lamang sa 100,000 kataong ito ang magiging karapat-dapat na lumahok sa 10,000 races. Nang matapos ang listahan ng 100,000 katao, inihayag din ng Treasure Talisman Emperor ang panghuling pamamaraan na gaganapin sa Magic Realm. Ang huling kompetisyon ay talagang ginanap sa Magic Sky Secret Realm. Matapos malaman ang desisyong ito, hindi napigilan ni Prinsesa Chen Chen ang bahagyang pagyelo, nakasimangot. Anong wala, may problema ba? Nang makita ni Chen Lei na nagkomento si Prinsesa Chen Chen sa Fantasy Sky Secret Realm, mabilis siyang nagtanong. Hindi naiintindihan ni Chen Lei ang mahiwagang langit na lihim na kaharian na ito. Ang lihim na kaharian ng Magic Sky na ito ay masasabing ang pinakamisteryosong lihim na kaharian sa Treasure Talisman. Sa ngayon, ang mga hangganan ng lihim na kaharian ay hindi pa natutuklasan ng mga powerhouse ng Treasure Talisman. Sinabi ni Prinsesa Chen Chen kay Chen Lei, maliban doon, tungkol sa Fantasy Sky Secret Realm, si Prinsesa Chen Chen ay may kaunting kaalaman at hindi pa personal na nakapasok. Sa makatuwid, hindi niya masabi ang masyadong detalyadong impormasyon tungkol sa Fantasy Heaven Secret Realm. Sa huli, si Prinsesa Chen Chen ay kailangang gumastos ng malaking halaga ng mga Spirit Stone upang magtanong tungkol sa mga lihim ng mundo ng wizarding, at sa wakas, halos hindi na nalaman ang ilang mga balita tungkol sa mga lihim ng mundo ng wizarding. Tungkol sa Magic Sky Secret Realm na ito ay talagang isang kahangahangang espasyo na ang kaluluwa lamang ang maaaring pumasok, ngunit hindi ang katawan. Matapos makapasok sa Magic Sky Secret Realm, mas malakas ang Divine Soul, mas malakas ang kapangyarihan, at mas mahina ang Divine Soul, mas mahina ang kapangyarihan. Ang paglilinang ni Chen Lei ay higit sa laman, at ngayon ang kapangyarihan ng kaluluwa ay mas mahina kaysa sa ibang tao. Bukod dito, kahit na hindi selyado ang kaluluwa ni Chen Lei, ang kanyang cultivation ay pangalawa lamang sa Martial Realm. Levels pa lang, natatakot akong lahat ay umabot na sa rurok ng Martial Ancestor. Ang kapangyarihan ng Divine Soul ay mas malakas kaysa kay Chen Lei. Sa ganitong paraan, walang kalamangan si Chen Lei sa Fantasy Sky Secret Realm. Kabanata 864. Medyo nagulat din si Chen Lei matapos marinig ang sinabi ni Chen Chen tungkol sa lihim na kaharian ng Fantasy Sky. Ang mundo ng pantasyang ito ay mapapasukan lamang ng mga espiritu o espirito, at ang pisikal na katawan ay pinananatili pa rin sa labas ng mundo. Masasabing ang mundo ng pantasya ay isang espiritual na mundo o isang misteryosong mundo. Tapos hindi ko alam kung kaya kung pumasok sa magical world. Tumingin si Chen Lei sa itim na liwanag sa Divine Soul Sea, at hindi niya maiwasang matigilan. Ang kanyang Divine Soul Sea ay tinataka ng itim na liwanag, at talagang hindi niya alam kung paano lalabas dito ang kanyang Divine Soul Sea. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paggalugad, naunawaan din ni Chen Lei ang itim na liwanag na nagbuklod sa kanyang dagat ng kaluluwa. Ang layer ng itim na liwanag na ito ay malamang na ang kapangyarihan ng sumpa ng lahi ng dayuhan na natanggap ni Chen Lei pagkatapos patayin ang lahi ng dayuhan sa nakaraan. Sa simula, napakaraming makapangyarihang alien ang pinatay ni Chen Lei, at ang kapangyarihan ng sumpa sa kanyang katawan ay halos namuo at naging isang malaking itim at pulang curse disc, na nakasabit sa kanyang likuran. Gayunpaman, pagkatapos tumuntong ni Chen Lei sa sinaunang kalsada sa labas ng teritoryo, sumabog ang sinaunang daan sa labas ng teritoryo, at nahulog siya sa gitnang rehiyon. Ang sumpa ng langit na ito ay ganap na nawala, ngunit ang dagat ng kaluluwa ni Chen Lei at dagat ng dantian ay ganap na nawala. Ito ay makapal na natatakpan ng isang layer ng itim na liwanag. Sa ngayon, madalas na pinag-aaralan ni Chen Lei ang itim na liwanag na tumatatak sa kanyang dagat ng kaluluwa at dagat ng dantian, at nalaman na ito ay halos kapareho sa sumpa ng pagsamba. Sa katunayan, ang hula ni Chen Lei ay hindi malayo sa katotohanan. Ang layer ng Black Light Seal na ito ay talagang isang sumpa ng pagsamba. Dapat mong malaman na ang sumpa ng alien race strongman na may kapangyarihan ng buhay ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting negatibong epekto. Maaaring pahini ng sumpang ito ang lakas ni Chen Lei,
at masira pa ang haba ng buhay ni Chenlei, at iba pa. Gayunpaman, ang lakas ni Chenlei ay masyadong malakas sa oras na iyon, at ang makalangit na sumpa na ito ay walang paraan upang salakayin ang kanyang katawan at maging sanhi ng pinsala sa kanya. Gayunpaman, nang sumabog si Chenlei sa sinaunang kalsada sa labas ng teritoryo, agad siyang nawalan ng malay. Sa oras na iyon, si Chenlei ay nasa kanyang pinakamahinang oras, at ang Heavenly Sacrifice Curse ay direktang tumagos sa katawan ni Chenlei noong siya ay mahina. Sa orihinal, pagkatapos na sumiklab ang sumpa ng sakripisyo sa langit na ito, napakalakas nito na direktang maaaring gawing tuyong buto si Chenlei. Kaya lang, masyadong tyrannical ang physical strength ni Chenlei after all, after the Saiyan Ferichi is reborn at hugasan ang kanyang muscles at marrow, masasabing lahat ng kasamaan ay hindi sumalakay. Bagamat naputol ang sumpa ng pag-aalay sa langit, hindi nito natulungan ang pisikal na katawan ni Chenlei. Sa wakas, ang sumpa ng pag-aalay sa langit ay naging 2 selyo, tinatakan ng Soul Sea ni Chenlei at Dantian Sea. Pinatay ni Chenlei ang higit sa 10 milyong dayuhan sa larangan ng digmaan ng mga lahi ng dayuhan. Sa tuwing papatayin ni Chenlei ang isang alien powerhouse, ang kapangyarihan ng Heavenly Sacrifice Curse ay lalakas ng 1 punto. Hanggang ngayon, ang kapangyarihan ng Heavenly Sacrifice Curse ay talagang hindi maisip. Sa makatuwid, hindi masisira ni Chenlei ang selyo na dulot ng sumpa ng langit sa ngayon. Ang layer ng seal na ito ay mahigpit na nakagapos sa kanyang Divine Soul sa Divine Soul Sea, habang hinihiling ng Magic Sky Secret Realm na pumasok ang kanyang Divine Soul. Sa pagkakataong ito, nakabuo na ito ng contradiction. Ang Magic Sky Secret Realm ay makapangyarihan at kayang sirain ang sakripisyo. Walang laman si Chenlei sa kanyang puso. Gayunpaman, ang bagay na ito ay ipinasya ng Treasure Talisman Emperor, at imposibleng baguhin ito. Inaasahan lamang ni Chenlei na ang mahiwagang kaharian na ito ay makapagbukas ng selyo sa dagat ng kaluluwa at hayaan ang kanyang Divine Soul na makapasok sa mahiwagang kaharian. Kaya lang, hindi sigurado si Chenlei kung ito ay makakamit. Gayunpaman, hindi ito mapakali ni Chenlei. Kung talagang hindi ito umubra, wala siyang magagawa kundi ang mag-abstain. Pagkalipas ng ilang araw, natapos na ang paghahanda para sa pagbubukas ng Magical Secret Realm, at 100,000 contestants na pinili mula sa buong Treasure Talisman Country ang nagtipon sa Treasure Talisman Country Capital, ang huling labanan sa pagpili, malapit nang magbukas. Sa pagkakataong ito, ang huling laban sa pagpili ang napiling buksan sa Magic Sky Secret Realm, dahil sa pagkakataong ito ang kompetisyon ay halos sumunod sa mga tuntunin ng kompetisyon ng 10,000 Races Conference. Dapat mong malaman na sa Grand Tournament ng 10,000 Races, hindi ito one-on-one battle arena. Ang kompetisyon ay nilalaro sa ganitong paraan. Sa halip, ang lahat ng malalakas na karera ay inilalagay sa larangan ng digmaan at hayaan silang lumaban sa huli, tingnan kung aling angkan ang may pinakamataas na huling record, at kung aling angkan ang may mas mataas na ranggo. Sa oras na iyon, ang labanan sa buong larangan ng digmaan ay lubhang kaunos-lunos, at ang natalo ay may isang layunin lamang, at iyon ay ang kamatayan. Siyempre, kung maaari kang manalo, ang mga benepisyong makukuha mo ay hindi maiisip kung kaya't ang bawat 10,000 pagpupulong ng karera ay napakadugo at kaunos-lunos, walang lahi ang outrace at lalabas ng todo. Sa pagkakataong ito, upang hayaan ang mga alagad na kalahok sa pagpili na maranasan ang kalupitan ng 10,000 Races Conference ng maaga, ang Baufo Country ay direktang pinagtibay ang parehong mga patakaran tulad ng 10,000 Races Conference. Gayunpaman, mayroong isang pagkakaiba, iyon ay, ang Treasure Talisman Emperor ay hindi nagawang ilagay ang 100,000 katao na ito sa larangan ng digmaan at hayaan silang magpatayan sa isa't isa. Sa makatuwid, nagbubukas ito ng isang mahiwagang kaharian. Elusive Sky Secret Realm, mga espiritu lamang ang maaaring makapasok sa lihim na kaharian, at ito ay walang pinagkaiba sa nilalang, at ang sarili nitong kapangyarihan ay hindi nasira. Gayunpaman, kung ikaw ay pinugutan ng ulo sa supernatural na kaharian, hindi ka tunay na mamamatay. Ang espiritu ay lalabas sa supernatural na mundo at babalik sa katawan. Sa ganitong paraan, mararanasan ng lahat ang kalupitan ng digmaan ng mas maaga, at mas mababa ang mga nasawi. Ito ay talagang isang bagay na multitasking.
Sa araw na ito, si Chenlei at ang iba ay nakatanggap ng abiso at nagmamadaling pumunta sa lihim na kaharian ng Magic Sky. Nang dumating si Chenlei at ang iba pa, lahat ay nakatanggap ng Soul Card. Maaaring itala ng mga Soul Card na ito ang kanilang mga pagsasamantala sa labanan at maaaring dalhin sa mga mahiwagang kaharian. Hanggat isang tao ang napatay, ang Soul Card ay automatikong i-record. Ang lahat ng tauhan na kalahok sa digmaan ay dapat manatili sa mahiwagang kaharian sa loob ng 6 na buwan. Sa 6 na buwang ito, sila na ang panahon para makipaglaban. Pagkatapos ng 6 na buwan, sila ay papatayin batay sa bilang ng mga soul card sa kanilang mga katawan. At ang nangungunang 10 powerhouse na ito ay ganap na bubuuan ng treasure talisman sa susunod na ilang taon, na magbibigay ng walang limitasyong mga mapagkukunan upang matiyak na mabilis silang lumago, na umaasang makakasali sa 10,000 Races Conference. Sige at magsikap para sa magandang ranggo. Si Chenlei at ang iba pa, na direktang sumusunod sa mga imperial na gwardya, ay pumunta sa ipinagbabawal na lugar. Sa oras na ito, ang mga gwardya ay mahigpit na binabantayan, at ito ay isang malaking bilog na may 6 na puntos na bituin. Ang 100,000 mga disipulo na lumahok sa huling pagsubok, lahat ay nakaupo sa pagkakasunod-sunod ayon sa kanilang mga bilang. Pagkatapos noon, may mga makapangyarihang imperial na gwardya, sa ilalim ng utos ng mga matatanda na nakatago sa palasyo ng imperial, na nagbukas ng mahiwagang kaharian na ito. Sa isang sandali, ang buong malaking hanay ng mga 6 na puntos na bituin ay naglabas ng malambot na liwanag, na mahigpit na bumalat sa lahat, at pagkatapos ay puwersahang kinuhanan ng larawan ng mga kaluluwa ng lahat at inilubog sila sa isang kamangha-manghang mundo. Kabanata 865. Boom! Naramdaman lang ni Chenlei ang isang bulaklak sa kanyang harapan. Nang muli itong lumitaw, nahulog ito sa isang sinaunang at marilag na mundo. Ito ba ang Magic Sky Secret Realm? Dito ba pumapasok ang kaluluwa ko? Si Chenlei ay tumingin sa kaliwa at kanan na nagtataka, at nalaman na ang kanyang katawan ay hindi naiiba sa dati, ang kaunting pagkakaiba. Gayunpaman, sa pagtingin sa loob ng kanyang dantian, natuklasan niya na ang black light seal sa kanyang dantian at soul sea ay nawala ng walang bakas. Mukhang ito ay talagang isang mahiwagang mundo, mga espiritu lamang ang maaaring pumasok, ngunit ang kapangyarihan ay hindi naiiba sa labas ng mundo. Tumango si Chenlei, sobrang curious. Hindi ko alam kung paano ito ginagawa ng fantasy realm na ito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagkamausisa, hindi nag-aksaya ng oras si Chenlei dito. Sa halip, lumayo siya at naghanda munang maghanap ng ligtas na lugar. Dapat mong malaman na mayroong 100,000 sa magical secret territory na ito. Lahat ay may pagpasok dito, masasabing pinapatay ang sikretong tela, kung hindi ka mag-iingat ay may posibilidad na tumaob ang barko sa gutter. Nang si Chenlei at ang iba pa ay pumasok sa mundo ng wizarding, ang kanilang mga katawan ay nanatili sa loob ng malaking bilog na nabuo ng 6 na puntos na bituin. Ang malaking hanay ng mga 6 na puntos na bituin na ito ay may napakalaking defensive power. Kapag nabuksan na, kahit na ang Emperor Wu Powerhouse ay hindi makakapasok dito. Ito ay tiyak na dahil dito na ang 100,000 malalakas na manlalaro na kalahok sa kompetisyon ay maaaring makaramdam ng ginhawa upang makapasok sa mahiwagang kaharian. Kung hindi, kung sila ay nasa mahiwagang kaharian at ang kanilang mga katawan ay nawasak ng isang tao sa labas, ang saya ay magiging mahusay. Dahil mismo sa malakas na defensive power ng 6-pointed star formation kaya ang mga talentong ito ay papasok sa Magic Sky Secret Realm ng may kumpiyansa, kung hindi, walang sino man ang magnanais na madaling makapasok sa Magic Sky Secret Realm. Kabilang sa mga ito, nagkaroon din ng isang episode na naging sanhi ng ilang mga dinastiya na nakabisado ang 6 na puntos na pagbuo ng bituin upang sumamba, at may mga pagsabog ng palpitations ng puso. Kapag na-activate ang 6-pointed star formation sa isang tiyak na sandali, ang bilis ng kakayahan ng 6-pointed star formation na makaakit ng espiritual na enerhiya ay biglang dumobble, halos maubos ang lahat ng spirit stone sa formation hub. Binabantayan sila ng ilang consecrates. Kasabay nito, mabilis nilang itinama ito. Sa huli, naglagay sila ng libu-libong napakahusay na mga espiritong bato, na nagsisiguro ng supply ng hangin. Pagkatapos ng insidente,
maingat na sinuri ng ilang pari ang Magic Circle, ngunit walang mga pagkakamali, at ilang pari ang nalito. Sa huli, hindi tumigil ang problemang ito. Sa sandaling ito, sa Magic Sky Secret Realm, ang anino ay madilim. Sa sandaling pumasok ang 100,000 malalakas na lalaki sa Magic Sky Secret Realm, ang ilan ay agad na nagsimulang makipaglaban, habang ang iba ay lumipad ng diretso sa malayo, iniiwasan ang mga pulutong. Dapat mong malaman na sa simula, ang mga tao ay nagsasama-sama, iyon ang pinakadelikadong lugar, gaano man sila kalakas, maaari silang bigyan ng 1 segundo. Pagkatapos ng laban, sa pasukan ng buong mundo ng Pantasya, naging kalmado ang kapaligiran. Sa oras na ito, si Chenlei ay nasa harap ng gilid ng burol, tinitingnan ang sitwasyon. Nalaman niyang magagamit niya ang lahat ng lakas niya ngayon. Ang lahat ng kapangyarihan sa Soul Sea at Dantian Sea ay naibalik. Gayunpaman, pisikal na lakas mukhang walang paraan upang magamit ito. Sa katunayan, ang isa sa mga pinakamalaking disbentaha sa mundo ng pantasya na ito ay hindi mo magagamit ang kapangyarihan ng pisikal na katawan, at ang pinakamalaking bentahe ay maaari nitong mapataas ang kapangyarihan ng kaluluwa. Masasabing ang Secret Realm ng Magic Sky ang pinakamisteryosong kaharian sa Treasure Talisman Kingdom. Ang sinumang papasok sa Secret Realm ng Magic Sky at pagkatapos ay lalabas ay magkakaroon ng Divine Soul Power na mas malakas kaysa dati. Karaniwan para sa ilang mga tao na laban sa langit na makakuha ng ilang uri ng lihim na kayamanan na nagpapalakas sa kaluluwa, at nadodoble ang kapangyarihan ng kaluluwa. Bagaman ang mahiwagang mundong ito ay mapanganib, ang mga benepisyo nito ay maliwanag. Sa pagkakataong ito, binuksan ng imperial na pamilya ng Treasure Talisman Empire ang mahiwagang langit na lihim na kaharian, na maaaring hindi matupad ang ilan sa mga kahulugan ng makapangyarihang mga taong ito. Sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng pisikal na katawan, maaari lamang niyang gamitin ang kapangyarihan ng Divine Soul at Trugang. As far as Chenlei is concerned, ang kanyang lakas ay talagang nabawasan. Dapat mong malaman na ang pinakamalakas na bagay ni Chenlei ay nasa katawan niya. Gayunpaman, kahit na ang soul power ni Chenlei ay hindi ang pinakamalakas, tiyak na hindi ito mahina. Nakita niyang gumalaw ang kanyang banal na pag-iisip, at sa likod niya, isang Instant Thunder Divine Lotus na napapalibutan ng makapal at makakapal na electric lights ang lumitaw. Ang Thunder ***** Lotus na ito ay ang martial soul ni Chenlei. Masasabing ang Thunder God Lotus martial soul ay ang kalaban ng lahat ng martial souls, dahil ang Thunder God na si Lotus ay maaaring magpalabas ng kapangyarihan ng langit. Ang ganitong uri ng kapangyarihan, ang pinsala sa Divine Soul ay ang pinakadakila. At walang martial soul, maaaring mapanatili ang pinsala sa Tribulation Heavenly. Tumango si Chenlei sa Thunder God Lotus Martial Soul, masasabing hindi siya magagapi sa lugar na ito kung saan magagamit lang niya ang soul power. Habang sinusuri ni Chenlei ang kanyang kondisyon, biglang may lumabas na malaking asul na lobo mula sa gilid ng burol at nasulyapan si Chenlei. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin at lumakad laban sa hangin, nakaharap sa tagiliran ni Chenlei. Chi-chi, libu-libong asul na wind blades ang haba ni Zhang Shu ay siksikan, lahat ay humahampas kay Chenlei. Naisip ni Chenlei, si GLA Shenlian ay naging isang napakalaking Lotus Platform Phantom, na pinuprotektahan siya ng mahigpit. Itong Blue Wind Blade, na nalasla sa Lotus Platform Phantom, na agad na pumukaw ng mga layer ng ripples. Naramdaman na lang ni Chenlei na nanginginig ang kanyang katawan ng paulit-ulit na naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan, halos nanginginig ang kanyang kaluluwa. Ang Saiyan Giant Wolf na ito ay talagang may lakas ng ikalawang antas ng Martial Ancestor Realm. Ngayon, ang tunay na lakas ni Chenlei ay nasa ikalawang antas lamang ng Martial Saint, ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay malupit. Mas malakas kaysa sa ordinaryong Emperor Wu, ngunit ang kapangyarihan ng kaluluwa ay maaari lamang maging kasing lakas ng una. Martial Ancestor level medyo marami na, matatawag na itong henyo. At itong Saiyan Giant Wolf, Soul Power, ay kasing lakas ng ikalawang antas ng Martial Ancestor, na nagpapahirap kay Chenlei. Tumingin si Chenlei sa asul na higanteng lobo. Biglang namukadkad ang Thunder God Lotus ng hindi mabilang na mga ilaw ng kuryente at naging isang malaking electric python na direktang tumawid sa kawalan at bumangga sa asul na higanteng lobo.
Ang Cyan Giant Wolf ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na dagandong, at pagkatapos ay nabigla sa malaking electric python na ito na lumipad ng abo. Ang kapangyarihang nakapaloob sa napakalaking electric python na ito ay ang kapangyarihan ng langit, nakamamatay na kapangyarihan, at ito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong martial arts, kaya kahit ang asul na higanting lobo na ito ay may pangalawang ninuno ng militar. Ang power layer ay pinatay din ni Chen Li sa isang suntok. Habang ang Cyan Giant Wolf ay naging fly ash, isang palm-sized na asul na bato ang naiwan sa parehong lugar ng Cyan Giant Wolf, na naglalabas ng malakas na pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu. Mga Soul Stone. Matapos makita ang asul na bato sa lupa, alam ni Chen Li na ang batong ito ay isang pambihirang Soul Stone na may paggalaw sa kanyang puso. Sa balita na alam ni Chen Li at Chen Chen nang magtanong tungkol sa lihim ng Fantasy Sky Realm, may isang bagay tungkol sa Soul Stone. Ang Soul Stone na ito ang core ng Soul Beast na ito sa Fantasy Sky Secret Realm. Kung pumatay ka ng Soul Beast, maaari kang makakuha ng Soul Stone, ngunit ang Soul Stone na ito ay maaaring pinuhin, hanggat ang Soul Stone ay pino, ito ay lubos na makapagpapalaki ng kapangyarihan ng kaluluwa, ito ang pinakamalaking pagkakataon sa Magic Sky Lihim na Kaharian. Kabanata 866. Kinuha ni Chen Li ang Soul Stone na ito at pinatakbo ang pamamaraan ng ilang sandali, isang napakadalisay na kapangyarihan ng kaluluwa ay nagmula sa Soul Stone at pumasok sa kanyang katawan. Biglang naramdaman ni Chen Li na ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Kahit na ang kaunting pagsisikap na ito ay maliit, ito ay isang tunay na pagpapabuti, at higit pa rito, ito ay isang pagpapabuti ng kapangyarihan. Alamin na ang lakas ng pisikal na katawan ay maaaring mapabuti, ngunit ang lakas ng kaluluwa, sa tuwing ito ay tumataas, ay lubhang mahirap. Ang Cyan Immortal Chi ay isinilang na muli bilang pisikal na katawan ni Chen Li, ngunit hindi ito nakakatulong sa kaluluwa ni Chen Li, at ang Soul Stone na ito ay maaaring magpapataas ng kapangyarihan ng kaluluwa, na masasabing napakahalaga. Labis na nagulat si Chen Li ang epekto ng Soul Stone na ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Pagkatapos ng pagtuklas na ito, nagpasya si Chen Li na huwag munang tugisin ang mga kalahok, ngunit tugisin ang mga halimaw na ito at kumuha ng mga Soul Stone upang madagdagan ang kanyang kaluluwa. Dapat mong malaman na kumpara sa kanyang pisikal na katawan, ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang espiritual na kapangyarihan ay napakalaki. Kung ikukumpara sa mga manlalaro sa mga kompetisyon na ito, tiyak na maaaring mangibabaw ang kanyang pisikal na lakas. Naramdaman ni Chen Li na walang sinumang may pisikal na katawan ang makakalaban sa kanya. Gayunpaman, halatang hindi ganoon kalakas ang soul power ni Chen Li. Kung ikukumpara sa hindi mabilang na mga henyo at masasamang tao na lumalahok sa kompetisyon, natatakot ako na ito ay maituturing lamang na medium. Upang talunin ang mga bayani sa Fantasy Sky Secret Realm at manalo sa unang lugar sa Battle of the Chosen, hindi ito magagawa ni Chen Li sa kasalukuyang lakas ng banal na kaluluwa. Gayunpaman, nakahanap na siya ngayon ng isang paraan upang palakasin ang kaluluwa, hanggat nakakakuha siya ng sapat na mga bato ng kaluluwa, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay maaaring itaas sa isang nakakatakot na taas. Walang ginawang pagsisikap si Chen Li na itaas ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa sa antas ni Emperor Wu. Ito ay hindi rin makatotohanan, dahil sa mahiwagang kaharian na ito, sa pinakamainam, maaari lamang niyang itaas ang kanyang kapangyarihang kaluluwa sa rurok ng martial ancestor. Ang plano ni Chen Li ay gamitin ang mahiwagang function ng Divine Stone sa Magic Sky Secret Realm para itaas ang lakas ng Divine Soul sa rurok ng martial ancestor. Naniniwala si Chen Li na hanggat ang kapangyarihan ng kanyang mga Diyos at kaluluwa ay nakataas sa pinakamataas na antas ng martial ancestor, hindi siya natatakot sa sinuman sa parehong antas sa labanan. Alam mo, hindi para sa wala ang pagnanakaw ng Thunder ***** Lotus Martial Arts Soul. Sa planong ito sa isip, binuksan ni Chen Li ang kanyang figure at tumangay, sadyang naglalabas ng sarili niyang hininga upang akitin ang nakapalibot na mga espiritong hayop. Sa katunayan, ang mga espiritu ng mga taong tulad ni Chen Li ay napakasarap din para sa mga espiritong hayop na ito. Kung kaya nilang lumunin ang mga espiritong ito, mabilis ding tataas ang kanilang lakas.
Sa katunayan, ang mga espiritong nilalang na ito ay nagdudulot din ng malaking banta sa malalakas na manlalaro na lumalahok sa kompetisyon. Ang makapangyarihang mga manlalarong ito ay dapat na mapagtagumpayan ang mga banta mula sa ibang mga manlalaro gayon din ang mga banta mula sa mga espiritong nilalang na ito. Masasabing hindi madali ang panahon ng Magic Sky Secret Realm Battle. Matapos huminga si Chen Lei, agad niyang nakuha ang atensyon ng ilang makapangyarihang Soul Beast. Nang maramdaman ng mga espiritong hayop na ito na ang lakas ni Chen Lei ay hindi masyadong malupit, isa-isa, nang walang pag-aalinlangan, ay direktang lumipad at sumugod kay Chen Lei ng mabangis. Ang espiritong hayop na ito ay napakatalino din, alam ang katotohanan tungkol sa pang-aapi at takot sa kahirapan. Sa pagkakataong ito, mali ang kanilang abacus. Nang mapalibutan ng mga espiritong hayop na ito si Chen Lei tuan-tuan, pinakawalan ni Chen Lei ang pagnanakaw ng Thunder God Lotus Martial Soul. Sa isang sandali, ang malaking Thunder God Lotus Martial Soul, sa kalangitan, walang katapusang kulog at kidlat, ay naging isang radius ng ilang libong metro sa isang dagat ng kulog. Boom! Ang walang katapusang ilaw ng kuryente ay nadurog, na sumasakop sa lahat ng 4 o 5 kaluluwang hayop sa paligid niya. Pagkatapos nito, ang 4 o 5 kaluluwang hayop na ito ay sumigaw, at pagkatapos ay naging mga hibla ng asul na usok, naganap na napawi ng kapangyarihan ng walang katapusang ilaw ng kuryente. Dapat mong malaman na ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation ng Thunder God Lotus ay ang natural na kaaway ng mga kaluluwang hayop na ito. Maliban na lang kung si Chen Lei ay napigilan ng masyadong malakas, kung hindi, ang mga ordinaryong Soul Beast ay hindi maaaring maging kalaban ni Chen Lei. Habang ang mga kaluluwang hayop na ito ay naging asul na usok, ang ilalim ng lupa ay kumikinang, at 5 kaluluwang bato na kasing laki ng palad ang lumitaw. Direktang tinipon ni Chen Lei ang mga Soul Stone na ito, at pagkatapos ay umalis dito, naghanap ng malayo at tahimik na lugar, at nagpino ng 5 Soul Stone. Matapos mapino ang 5 Soul Stone na ito, naramdaman na lamang ni Chen Lei ang panginginig ng kanyang katawan, at ang kapangyarihan ng Divine Consciousness ay lumundag sa isang iglap, at talagang nakapasok siya sa 3 antas ng Martial Realm. Siyempre, ang paglampas sa 3 antas ng Martial Saint Realm ay nangangahulugan na ang soul power ni Chen Lei ay nakapasok na sa Martial Saint Realm. Naramdaman ni Chen Lei na ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay higit sa triple, na isang pakinabang pagkatapos ng pambihirang tagumpay. Sa malinaw na benepisyong ito, walang ginawang pagsisikap si Chen Lei na simulan ang pagkubkob sa mga espiritong hayop na ito. Nang lumabas si Chen Lei mula sa retreat at magpapatuloy na sana sa paghahanap ng mga Soul Beast na hahanapin, biglang may lumabas na 2 figure mula sa gilid ng burol at naglakad sa tapat ni Chen Lei. Ang 2 figure na ito ay malinaw na sumang-ayon na bumuo ng isang alyansa pansamantala o maaga, kung hindi, imposible para sa kanila na magkaisa. Natural na natuklasan ng 2 figures si Chen Lei sa unang pagkakataon, at nang hindi nag-iisip tungkol dito, mabilis silang nagwalas patungo kay Chen Lei. Malinaw, ang 2 taong ito ay itinuring si Chen Lei bilang biktima. Dapat mong malaman na sa oras na ito ang kompetisyon ay upang makita kung sino ang pumatay ng mas maraming tao, mas maganda ang magiging resulta. 2 tao ang nagkakaisa. Sa normal na kalagayan, kung makatagpo sila ng isang kalaban, magiging imposible para sa kanila na magsanib puwersa. Sa kasalukuyan, ang 2 taong ito ay nakapatay ng halos 10 kalaban. Masasabing walang kapangyarihang lumaban ang pugot na kalaban. Natural na nakita ni Chen Lei ang 2 tao na lumilipad at alam ang kanilang mga iniisip at layunin. Sa pagharap sa 2 kaaway na ito, hindi natakot si Chen Lei. Ang hininga ng 2 taong ito ay nasa paligid lamang ng 2 palapag ng Wuzo. Kahit na mas malakas kaysa kay Chen Lei, ang robbery god ni Chen Lei na si Lianwo ay kasalukuyang soul, ngunit hayaan siyang samantalahin ito, hindi na kailangang matakot sa 2 taong ito. At sinusubukan din ni Chen Lei na patayin ang 2 taong ito upang makamit ang ilang mga resulta. Dapat mong malaman na sa larong ito, ang resulta ng pagpatay sa lahat ay makikita pa rin sa huli. Kung papatayin lamang ni Chen Lei ang mga kaluluwang hayop, kung pagbutihin mo ang iyong lakas ngunit kakaunti ang pagpatay, ituturing ka rin bilang isang pagkabigo. Binati ni Chen Lei ang 2 tao.
Nang makita nilang hindi tumakas si Chen Lei, binati nila sila. Nagkatinginan sila, tumawa ang bawat isa, at pinakawala ng sarili nilang martial souls. Ang mga espiritu ng 2 taong ito, ang una ay isang pulang gagamba, ang isa ay isang butiki na nasusunog sa apoy. Ang espiritu ng 2 taong ito ay naglalabas ng malakas na aura ng katangian ng apoy. Ang 2 espiritu ay nasa hangin, naglalabas ng nagliliyab na apoy, halos sumasalamin sa kalahati ng kalangitan na pula. Bukod dito, ang 2 espiritong ito ay mayroon ding epekto ng pagpapahusay sa isa't isa, ang hininga ay patuloy na tumataas, at mayroong malakas na hininga na nagpaparamdam sa mga tao ng Zonso. Kabanata 867. Sinira ng 2 lalaki ang espiritu ng martial arts, naglabas ng malawak na dagat ng apoy, at ang mundo ay tila bahagyang nabaluktot. Makikita na napakahusay ng kanyang soul power at strength. Malamig na ngumiti si Chen Lei sa harap ng mga pag-atake ng 2 taong ito, at agad na lumitaw ang espiritu ng martial arts ni Jie Shenlian. Ang Lotus Martial Arts ng Thunder God ay namumulaklak na may daan-daang milyong electric lights, napakalaki, at nagugat sa kawalan. Ang electric light ay kumalat pasulong, at sa isang kisap mata, ito ay bumaril sa dagat ng apoy, na pinaikot ang dagat ng apoy madilim na lila. Sa madilim na lilang dagat ng apoy na ito, lumipad ang mga electric spark, at sa isang kisap mata, ilang mga electric snake ang bumaril mula sa dagat ng apoy, mahigpit na nakagapos sa mga pulang gagamba at butiki. Direktang winasak ng purple electric snake ang 2 napakalakas na espiritu sa isang iglap upang sirain ang mga ito. Ang 2 dakilang espiritu, sa madilim na lilang de kuryenteng ilaw, ay naging apoy na dumadaloy sa kalangitan. Ang 2 malalakas na lalaki na sumugod sa mukha ni Chen Lei ay biglang namutla, at tumalikod sila at tumakbo palayo. Wala ni isa sa 2 taong ito ang nag-isip na ang lakas ni Chen Lei ay magiging ganoon kalakas, at isang engkwentro lang ang magpapawi sa kanyang martial arts spirit. Ang espiritu ni Wu ay inalis, at ang lakas ng 2 taong ito ay masasabing 7 o 8, lalo pa ang kalaban ni Chen Lei. Alam ng 2 na sila ay sumipa ng isang bakal na plato, ngunit sila ay determinado, at sila ay mabilis na tumakas ng walang gulo. Diretso na lang kumilos si Chen Lei. Paanong makakatakas ang 2? Sabay kaway ng isang kamay, 2 electric lights ang tumagos sa kawalan, at direktang bumulusok sa likod ng 2. Saglit na huminto ang 2 tao, parang saranggola na may putol na tali, nahulog sa lupa na may plop, sumabog sa isang iglap, at naging kawalan. Sa sandaling ito, mahigit 100 mahinang ulan ang bumuhos mula sa lugar kung saan nahulog ang 2, at lumipad patungo kay Chen Lei na parang meteor na kidlat, at pumasok sa soul card na isinabot ni Chen Lei sa kanyang baywang. Sa oras na ito, naramdaman ni Chen Lei na mayroong higit sa 100 light spot sa soul card sa paligid ng kanyang baywang. Ang 12 light spot na ito ang kanyang record matapos pumatay ng 2 tao sa pagkakataong ito. Bukod sa pagpatay sa 2 taong ito, ang nakaraang tala ng pagpatay sa 2 kaaway na ito ay nasa pag-aari din ni Chen Lei. Medyo nagulat si Chen Lei dito, pero mas maganda sa ganitong paraan. Kinuha ni Chen Lei ang Thunder God Lotus Martial Soul, pagkatapos, naghahanap ng direksyon, lumipad palayo. Matapos patayin ang 2 taong ito, alam ni Chen Lei na sa kanyang sariling lakas, hanggat siya ay mas maingat, mapoprotektahan niya ang kanyang sarili sa mahiwagang lihim na kaharian na ito nang hindi makakatagpo ng mga abnormal na tao. Sa sandaling ito, sa imperial na palasyo ng Treasure Talisman, sa harap ng malaking salamin ng Jade, ang emperador ng Treasure Talisman, pati na rin ang mga ministro, lahat ay nanatili sa harap ng salamin ng Jade, pinagmamasdan ang mahiwagang mundo. Nangyari ang lahat ng iyon. Siyempre, sa hinaharap, ang mga larawang ito ay kakopyahin at ipapamahagi sa lahat ng bahagi ng Treasure Talisman Nation, upang maramdaman ng mga tao sa lahat ng dako ang kapaligiran ng labanan ng pinili, gayon din ang pagsisikap ng mga taong ito. Gayunpaman, kapag ang mga imahe ay ipinamahagi sa iba't ibang mga lugar sa Treasure Talisman Nation, tiyak na sasailalim sila sa ilang pagproseso. Ang ilang mga lihim na lugar sa mahiwagang kaharian ay tiyak na mapuputol, at imposibleng ipakita ang lahat ng ito sa publiko. Sa kasalukuyan,
ang Emperor ng Treasure Talisman Empire at ang iba pa ay lahat ay binibigyang pansin ng malalakas na manlalaro sa kompetisyon. Sa 100,000 malalakas na tao, palaging may ilang abnormal na malalakas na tao. Kung hindi, imposibleng kumatawan sa Treasure Talisman Nation at pumunta sa 10,000 Races Conference. Kabilang sa kanila, si Treasure Talisman Emperor at ang iba pa ay nagbigay ng higit na atensyon sa mga makapangyarihang tao na may kaugnayan sa kanya. Halimbawa, ang 6 na prinsipe ng Baufo Country. Sa pagkakataong ito, ang 6 na prinsipe ng Baufo Country ay kabilang din sa mga huling kandidato. Ang 6 na prinsipe na ito ng Treasure Talisman Kingdom, na kasalukuyang nasa mahiwagang kaharian, ay masasabing nilalamon ang mga bundok at ilog, mabangis na nangingibabaw, at nagtataglay ng hindi magagapi na kapangyarihan. Sa itaas ng 6 na prinsipe, mayroong isang malaking gintong anteng-anteng na nakasabit sa ulo. Ang kayamanan na ito ay ang martial soul na pino ng 6 na prinsipe. May iba't ibang rune na siksikan na parang mga bituin. Ang gintong liwanag ay namumulaklak at malakas. Walang cap-oras. Sa oras na ito, sa harap ng 6th Prince, mayroong 3 kaaway, at ang 6th Prince ay dahan-daang nakapalibot sa kanila. May evil smile sa mga mukha ng 6 na prinsipe na sobrang gwapo at gwapo. Pagkatapos, ang gintong anteng-anteng na martial soul sa itaas ng kanyang ulo ay sumambulat na may 10,000 gintong sinag, na nagniningning sa 3 tao. Hindi man lang nakasigaw ang 3, natunaw sila ng gintong liwanag at naging 3 berdeng usok, 12 ng light spot ang lumipad palabas at bumaon sa baywang ng 6 na prinsipe. Ang 6 na prinsipe ay gumawa ng isang mahabang dagandong, nanginginig ng libu-libong milya, nang walang takot na ibunyag ang kanilang kinaroroonan, pagkatapos ay naging gininto ang liwanag, na nagwawalis patungo sa isang lugar na may mahusay na momentum. Sa ibang lugar, ang isang malakas na binata na napapalibutan ng itim na gangchi ay may hawak na isang pulang dugo na martial arts na mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, at ang mahabang kutsilyo ay nilamon ng isang nakakagulat na espada. Pagwawalis, direktang winalis ang martial arts spirit ng martial artist sa baywang, at kasabay nito, ang liwanag ng espada ay hindi bumaba, dumaan sa leeg ng martial artist, at isang malaking ulo ang tumaas sa langit. Sa ibang direksyon, mayroon ding ilang napaka-agresibong malalakas na tao, mga martial artist, sa harap nila ay walang kapangyarihang lumaban. Halimbawa, isang malakas na tao, si Juan ay isang puting jade dragon na elepante na may ulo ng dragon na parang elepante, napakalakas, sumisitsit hanggang sa langit, at direktang umaatungal sa Juan ng kalaban. Ang isa pang malakas na lalaki ay napapaligiran ng maitim na asol na yelo. Ang maitim na asol na Grand ISO na ito ay siksik sa paligid, patuloy na nagbabago, minsan nagiging mga asol na ibon, minsan nagiging mga asol na ibon. Ito ay isang mabangis na hayop, kung minsan ay nagiging isang asol na transparent na mahabang espada, hindi mahuhulaan, walang nakakaalam kung ano ang kanyang martial spirit. Bukod sa mga powerhouse na ito, mayroong ilang mga powerhouse na napakalakas din. Masasabing lahat sila ay mga powerhouse na kwalipikadong maghangad sa huling trono. Ang mga taong ito ay masasabing mga hari at hegemon sa kani-kanilang lugar. Maging ang mga kaluluwang hayop ay napigilan ng lakas ng mga taong ito, at hindi sila nang ahas na magpakita sa harap nila. Ang mga espiritu ng mga taong ito ay masasabing napakalakas at nakarating na sa rurok ng Martial Ancestor Realm. Para sa mga nakarating sa rurok ng Martial Ancestor, ang mga Soul Stone dito ay walang lasa, at walang silbi. Ang mga Soul Stone na ito ay maaari lamang makuha at mapino dito upang palakasin ang espiritu, at hindi mailabas ang mahiwagang kaharian. At ang mga espiritu ng mga tao na nakarating sa rurok ng martial na mga ninuno ay maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng espiritu sa Soul Stone, at walang pakinabang sa lahat. Sa makatuwid, kapag ang mga makapangyarihang taong ito ay humarap sa mga espiritong hayop, kung ang mga espiritong hayop na ito ay hindi gagawa ng inisyatiba upang salakayin sila, hindi sila mag-asawa sa pakikitungo sa mga hayop na ito. Sa oras na ito, patuloy na pinatay ni Chenlei ang mga Soul Beast at pinipino ang mga Soul Stone sa lugar na ito. Napansin din ng mga emperador, ministro at iba pa ng Treasure Talisman Kingdom si Chenlei.
Gayunpaman, kapag nakikitang ginugugol ni Chenlei ang karamihan ng kanyang lakas sa pangangaso ng Soul Beasts at pagpino ng Soul Stones, hindi na sila magiging isa-isa. Si Chenlei sa kanyang isipan, ang isang makapangyarihang tao na hindi naabot ang rurok ng martial ancestor ay hindi kailanman maaaring maging banta sa taong pinili nila. Siyempre, may ilang tao pa rin na nagbibigay pansin kay Chenlei, tulad ni Heng Wei, ang munting master ng Heng Palace, Luo Shiyuan, ang panganay na anak ng Luohao Palace, at iba pa, at Yeming Chen, at Yeming Lu tatlo, magkapatid. Ang mga taong katulad nila ay lahat ay may mga kaaway kay Chenlei, kaya syempre mas bibigyan nila ng pansin si Chenlei. Kabanata 868. Ang martial soul ni Chenlei, ang ng Thunder God, ay napakalakas na ginagawa nitong lubos na mapagparaya ang mga taong ito. Gumawa din siya ng isang lihim na desisyon na alisin si Chenlei, kung hindi sa hinaharap ay lalaki si Chenlei, sino pa ang makakakontrol nito? Gayunpaman, sa oras na ito, tila ang espiritu ng kapangyarihan ni Chenlei ay hindi masyadong malakas, at ang mga tao sa Heng Palace at Luohao Palace ay gamaan ang loob. Sa oras na ito, maaari pa ring maalis si Chenlei. Sa katunayan, kung ito man ay ang mansion ni Prince Heng o ang mansion ni Luohao, ang pinakamalaking gawain ng pag-aayos para makapasok sa Magic Sky Secret Realm sa pagkakataong ito ay hindi upang makipagkumpetensya para sa ranggo, ngunit upang patayin si Chenlei. Hindi na kailangang sabihin, Heng Wei ng Heng Palace, gusto niyang patayin si Chenlei. Para kay Luo Shiyuan ng Luohao Palace, bilang panganay na anak ng Luohao Palace, natiyak na niya na ang kanyang kapatid na si Luo Zuan ay namatay sa mga kamay ni Chenlei. Imposibleng hindi iulat ang sama ng loob. Sa makatuwid, inayos ng dalawang pamilyang ito ang ilang makapangyarihang tao na pumatay kay Chenlei sa Magic Sky Secret Realm. Ang mga makapangyarihang lalaking ito ay lahat ay nagdadala ng napakabangis na Horcrux. Ang ganitong uri ng Horcrux ay maaaring makulong ang kaluluwa ni Chenlei sa supernatural na kaharian, at pagkatapos ay alisin siya. Hanggat ang kaluluwa ni Chenlei ay namamatay sa supernatural na kaharian, si Chenlei ay palaging gising sa labas ng mundo. Pero teka, patay na patay. Bukod sa Prince Heng Palace at Luohao Palace, pinamahalaan din ni Yeming Chen, Yeming, at Yeming Lo ang kanilang mga subordinate. Kung may pagkakataon, matatanggal din si Chenlei. Alam na ng tatlong magkakapatid sa oras na ito na aasa si Chenlei sa kanyang nakababatang kapatid para ipaglaban ang titulo. Hanggat si Chenlei ay pinugutan ng ulo, ito ay katumbas ng pagputol sa kanang braso ng Chenchen Territory Lord. Masasabing direktang ibinukod nito ang mga kandidato ng Chenchen Region para sa titulo. Sa oras na ito, natural na hindi alam ni Chenlei na may isang tao na dapat kusang humarap sa kanya, ngunit alam din niya na ang Fantasy Secret Realm na ito ay masasabing mapanganib anumang oras, kaya mag-ingat sa lahat ng oras. Napakatalas ng sariling kamalayan ni Chenlei. Sa lugar na ito, nanghuli siya ng mga hayop, nakakuha ng mga Soul Stone, at pinaliit ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ngayon, hindi niya magawa. Ang mundo ay walang talo, subukan mo lang munang mag-ipon ng iyong sariling lakas, panatilihin ang isang mapagpakumbabang saloobin. Kung nararamdaman niyang mapanganib, kadalasan ay iiwasan niya muna ito, hindi para pukawin ang mga espiritong hayop na iyon na nagpapalabas ng walang kapantay na aura, at inaatake lamang ang mga espiritong hayop sa ikatlo at ikaapat na palapag ng Martial Ancestor Realm. Bulaklak ng kaluluwa. Lumilipad si Chenlei, naghahanap ng mga kaluluwang hayop. Biglang dumating ang isang mahinang halimuyak, na lubhang kapana-panabik. Pagkatapos, nakita niya ang isang bulaklak na naglalabas ng nagniningas na kinang, dahan daw ang namumukadkad. Nagpapalabas ng isang napakakaakit-akit na kapaligiran. Nakilala ni Chenlei sa isang sulyap, ito ay isang napakabihirang uri ng espiritual na bulaklak na tinatawag na soul-stirring flower. Ang dahilan kung bakit alam niya ang bulaklak na naglilinang ng kaluluwa ay dahil sa kanyang nakaraang buhay, nakakuha siya ng isang espiritual na bulaklak sa isang lihim na kaharian at pinino ito. Matapos makuha ang bulaklak na naglilinang ng kaluluwa, ang espiritong kapangyarihan ni Chenlei, masasabing tumaas ito. Ito ay isang napakabihirang espiritual na bulaklak na maaaring matagpuan ngunit hindi hinahanap.
Hindi ko inaasahan na makakita ng ganoong espiritual na bulaklak sa mahiwagang kaharian na ito. Si Chen Lei ay nasa anyo ng kuryente, at sumugod sa espiritual na bulaklak na ito. Dapat mong malaman na ang bulaklak na nagpapalusog ng kaluluwa ay namumulaklak at tumatagal lamang ng isang insenso ng oras. Kung pagkatapos ng panahong ito, ang bulaklak na naglilinang sa kaluluwa ay nalalanta, kung gayon, nawawala ang mahiwagang epekto nito. Hoy! Nang si Chen Lei ay sumugod patungo sa Soul Cultivation Flower, biglang, isang liwanag ng espada ang bumaril mula sa malayo, direktang tumusok sa likod ng ulo ni Chen Lei, mabangis at mabangis. Sa likod ni Chen Lei, isang malaking Lotus Phantom ang lumitaw, na humaharang sa liwanag ng espada ng lasing shot mula sa malayo. Pagkatapos, kinuha ni Chen Lei ang bulaklak na nagtanim ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagkopya ng tubig mula sa lunok at hinawakan ito sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, lumitaw ang figure ng isang martial artist mula sa malayo, na may parang kidlat na bilis, ilang kidlat, at nakarating na sa harap ni Chen Lei. Ang martial artist na ito ay matako na sumulyap sa bulaklak na naglilinang ng kaluluwa sa kamay ni Chen Lei, at malamig na sinabi, "Anak, iwanan mo ang bulaklak na naglilinang ng kaluluwa, maaari kong iligtas ang iyong buhay." Ang mga martial artist na ito ay halatang alam din kung gaano kahalaga ang Soul Cultivation Flower. Paano maibibigay ni Chen Lei ang bulaklak na naglilinang ng kaluluwa sa martial artist na ito? At sinabing, "Gusto ko itong bulaklak na naglilinang ng kaluluwa, panaginip." Nang makita ng martial artist na ito si Chen Lei na naglakas loob na tumanggi sa kanyang kahilingan, lumitaw ang isang pagngisi sa kanyang mukha, at sinabing, "Anak, nag-ihaw at hindi umiinom ng masarap na alak, kung gayon huwag mong sisihin si Master Meng sa pagiging hindi magalang." Panipi. Pagkatapos magsalita, ang martial artist na ito ay may soul sword sa gitna ng kanyang kamay, isang matalim at walang kap-oras na liwanag ng espada, kasing kapal ng bundok, makapangyarihan, at dumiretso patungo kay Chen Lei. Tiningnan ni Chen Lei ang malabundok na sword light na ito, at nakaramdam ng hininga walang kapantay na aura. Ngumisi siya sa kanyang puso, kinurot ang imprint ng walang hanggang orasan, at itinigil ang oras. Isang fairy clock na pinag-uugnay ng mga pattern ng Grand Dao pattern ng langit at lupa, na nakabitin dito. Mula sa tuktok ng kanyang ulo. Ang walang hanggang orasan na ito, walang tunog na walang hangin, ay sumasabog sa patong-patong ng di nakikita at inosenteng mga sound wave, patong-patong, walang tigil, humaharurot patungo sa hindi mabilang na layunin ng espada, at ito ay magiging parang bundok sa isang iglap. Si Jian Guang ay minsang nawasak. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Zhongbo, dumagsa ang lahat mga martial artist na ito. Ang pangalan ng martial artist medyo magaling din cultivating. Sa simula ng sword light, isang sword mountain ang biglang tumayo sa harapan niya, na humaharang sa layered at walang katapusang Zhongbo. Boom 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 boom. Nagkaroon ng malakas na ingay, at sunod-sunod na bumagsak ang Janshan, at ang pangalang martial artist na Samirake Janshan ay napailing, nagsusuka ng dugo, at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Martial artist na ito ay tumingin kay Chen Lei na may pangit na ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung bakit si Chen Lei, na ang kaharian ay mas mababa sa kanya, at kung bakit napakalakas ng kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Bagamat mababa ang kaharian ni Chen Lei, ang mga diskarteng pinagdadaanan niya at ang martial arts na taglay niya ay top-notch. Sa gayong mga kalagayan, ang pagpayag sa kanya na lumaktaw sa labanan ay kasing simple ng pagkain at pag-inom ng tubig. Walang pakialam si Chen Lei sa pangit na mukha ng martial artist na ito. Ngayong nahanap na niya siya, natural na hindi siya papayagang makatakas, at tiyak na papatayin niya ito at gagawin siyang sariling record. Ang momentum ni Chen Lei ay sumulong, at sa likod niya, isang malaking banal na lotus ang lumitaw pagkatapos ng langit, na tila kayang suportahan ang langit at lupa. Ang momentum ay hindi mapapantayan, hindi mabilang na mga ilaw ng kuryente ang nakasabit at umaagos tulad ng mga ahas, supernatural na kapangyarihan. Sa sandaling lumitaw ang Thunder God Lotus Martial Soul, agad niyang ginulat ang isipan ng mga martial artist na ito. Ang walang katapusang ilaw ng kuryente ay sumulpat pasulong. Sa isang kisap mata, martial artist na ito ay nilubog ng walang katapusang mga ilaw ng kuryente, at sa wakas, nauwi sa kawalan.
Isang saglit na mahinang ulan ang bumuhos, at agad itong tumagos sa soul card sa baywang ni Chenlei. Martial artist na ito ay pinugutan ng ulo ni Chenlei. Umuungol, biglang umalangaw ang isang malakas na dagandong sa mga bundok. Ilang 10,000 metro ang taas na taluktok ay nawasak lahat ng malakas na dagandong na ito. Ang ulo ng malaking soul beast ay mas malaki kaysa sa hanay ng bundok. Ito ay matangkad at matayog, at ang mga mata nito ay parang dalawang malalaking searchlight, na nagpapalabas ng dalawang napakaliwanag na sinag, na bumaril patungo kay Chenlei. Isang napakalaking at walang kapantay na momentum, patuloy na tumataas at malakas, ang dumaan kay Chenlei. Kung ang mga ordinaryong tao ay nababalot ng momentum na ito, tiyak na hindi sila gagalaw at matatakot. Gayunpaman, pilit na dinurog ni Chenlei ang Thunder God Lotus, hinarangan ang walang katapusang momentum, at pagkatapos ay ginawang tao ang buong tao. Para sa isang kislap ng liwanag, mabilis siyang tumakas sa malayo. Kabanata 869. Ang napakalaking soul beast ay nagpaputok ng dalawang electric light sa mga mata nito, tulad ng dalawang walang kapantay na espada, at naglaslas patungo kay Chenlei. Sa likod ni Chenlei, isang walang kamatayang tripod ang biglang lumitaw, na mabilis na umikot, at sa isang malakas na ingay, ang dalawang malakas at walang kap-oras na pag-atake na ito ay puwersahang natanggap. Cough! Nang inag ang katawan ni Chenlei, at tumalsik ang isang subo ng dugo. Kahit na ito ay kondisyon lamang ng kaluluwa at katawan, sa mundo ng pantasyang ito ay totoong totoo. Kapag nasugatan, ito ay kumilos tulad ng sa labas ng mundo. Lubhang na trauma ang kaluluwa ni Chenlei. Masasabing kung walang immortal na kaldero na humaharang sa kanya, ang dalawang walang katulad na titig na ito ay malamang na direktang gagawing kawalan si Chenlei at mawawala sa ilusyon na lihim na kaharian na ito. Ang napakalaking soul beast na ito ay talagang hari ng mga soul beast dito, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay nasira sa Emperor Wu Realm. Tanging ang isang malupit na hari ng hayop ang maaaring seryosong makapinsala kay Chenlei sa isang suntok. Sa katunayan, kung hindi dahil sa kritikal na sandali ni Chenlei, hindi niya mapipigilan ang suntok na ito kung isakripisyo niya ang tripod para pigilan ito. Ang tanging Horcrux na kasalukuyang nasa kamay ni Chenlei ay ang Immortal Ding, Heavenly Thunder Sword Fire, at isang semi-finished slab na gawa sa Chaos Stone. Kabilang sa mga ito, maging ito man ay ang immortal na tripod, ang Tianlei sword gulong, o ang mga piraso ng brick, ang mga ito ay kadalasang pinapainit sa Soul Sea ni Chenlei, upang sila ay madala sa Fantasy Sky Secret Realm. Sa katunayan, hanggat ito ay isang Horcrux, maaari itong dalhin sa mahiwagang kaharian. Ang immortal na tripod na ito ay walang kap-oras sa depensa at pag-atake, ngunit ngayon ay malayong may sigaw ni Chenlei ang buong kapangyarihan nitong walang kamatayang tripod. Gayunpaman, ang lakas ng pagtatanggol ng walang kamatayang kalderong ito ay maihahambing sa Swallowing Bowl. Nang makaharap ang Soul Beast King, si Chenlei ay nakaramdam ng lubhang mapanganib sa unang pagkakataon. Sa makatuwid, hindi niya ginamit ang kanyang martial soul na si Jialei Shenlian para ipagtanggol, dahil alam niyang hindi niya ito mapipigilan. Ito ang unang pagkakataon na ginamit si Xianding. Sa oras na ito, ang fairy tripod ay natama ng dalawang mata at diretsyong lumipad pabalik sa kaluluwa ni Chenlei. Lubhang na trauma ang kaluluwa ni Chenlei. Gayunpaman, si Chenlei ay hindi nang ahas na manatili. Kumuha siya ng isang lihim na pamamaraan at sinira ang kawalan. Ang Lightning Void Steps ay pinasabog niya sa sukdulan, at nawala siya sa kalangitan sa isang kisap mata. At ang halimaw na hari ay galit na galit, ngunit tila siya ay nakagapos ng kung ano at hindi makawala. Panoorin lang niya si Chenlei na umalis, umuungal at nagngangalit, sinasalanta ang lugar na ito. Hindi malinis. Pagkaalis ni Chenlei, naramdaman niya ang nakakatakot na pamimilit na unti-unting nawawala sa kanyang likuran. Pagkatapos ay sumuray-suray siya at naupo sa lupa, naramdaman lamang na ang kanyang buong katawan ay lubhang mahina, at ang matatag na espiritu ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Tunay na hari ito ng mga kaluluwang hayop, at ang lakas nito ay napakalakas. Ang isang random na hit ay maaaring gawin itong isang sakuna. Tiningnan ni Chenlei ang bulaklak na nagpapalaki ng kaluluwa sa kanyang kamay,
at alam niyang ang dahilan kung bakit inilabas ang Soul Beast King ay tiyak na dahil sa bulaklak na ito na nagpapalaki ng kaluluwa. Malinaw, ang bulaklak na ito na nagpapalaki ng kaluluwa ay napakahalaga sa kaluluwa. Napakahalaga din ng hari ng mga hayop. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Qianlei ay nanginginig at siya ay lubhang nanghina, at tama lang niyang kinain ang bulaklak na ito na nakakapukaw ng kaluluwa. Kaya lang noong gustong kunin ni Qianlei Gang ang Soul Cultivation Flower, bigla siyang nakaramdam ng malaking krisis, at biglang kumislap ang buong katawan niya, nabasag ang kawalan at umalis sa lugar. Chi! Ilang itim na on ang biglang bumaril mula sa kawalan, at bumaril patungo sa posisyon kung saan nakaupo si Qianlei na naka-cross-legged. Sa posisyon kung saan nakaupo ngayon si Qianlei, biglang lumitaw ang isang itim na butas sa lupa. Dumaan lang itong itim na ten. Pambihira ang kapangyarihan. Kung hindi dahil sa pagbabantay ni Qianlei, ang itim na ilaw na ito ngayon ay maaaring tumagos sa katawan ni Qianlei sa isang iglap. Nahulog si Qianlei mula sa kawalan, ang kanyang mukha ay sobrang putla. Ngayon pa lang, makapangyarihan na siyang kumilos sa mga hakbang na walang kidlat para lusutan ang kawalan at iwasan ito, na nagpulala pa sa kaluluwang muntik ng masira. Matapos lumitaw si Qianlei, isang lalaking nakaabo na damit, ay tumingin kay Qianlei na may masamang tingin, na nagpapakita ng matinding layuning pumatay. Ang lalaking ito na kulay abo ay tila walang ekspresyong dapat taglayin ng isang tao sa kanyang mga mata. Napatulala ito, ngunit sa kaibuturan ng mga mata nito, may makapal na hangarin sa pagpatay. Gumagalaw ang puso ni Qianlei. Ang ganitong mga tao sa pangkalahatan ay mga patay na tao na sinanay ng iba't ibang angkan, at mayroon silang ganitong ugali. Malinaw, ang lalaking ito na kulay abo ay dapat na isang patay na tao na sinanay ng isang partikular na angkan. Tumingin si Qianlei sa lalaking nakasuot ng kulay abo, at hindi umimik ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Bigla siyang gumalaw, biglang sumulpat muli sa harapan ni Qianlei, at nilaslas ng palad si Qianlei. Ang palad na ito ay napakalakas na ito ay kaakibat ng hininga ng kamatayan, na naging sanhi ng pagbagsak ng kaluluwa ni Qianlei sa isang iglap. Si Qianlei ay hindi nang ahas na bumagal, at ang Thunder God Lotus Martial Arts Spirit ay lumitaw sa likuran niya, ngunit sa sandaling ito kahit na ang Thunder God Lotus Martial Arts Spirit ay hamina ng husto, ang electric light ay naging masiksik, at ang kapangyarihan nito ay napakalakas, nabawasan. Gayunpaman, kahit na ang kapangyarihan ng martial soul ng Thunder God Lotus ay lubhang nabawasan, ito ay napakalakas pa rin, na tumatawid sa isang kidlat, at nakasalubong ang palad ng lalaking kulay abo. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay tulad ng lupa, at ang buong katawan ng lalaking nakasuot ng kulay abo ay nayanig, hindi mabilang na itim na usok ang tumaas, at isang masakit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Tanging, sa huli, ang lalaking naka-gray ang nakaligtas, at hindi napatay ng kapangyarihang ibinubuga ng Lightning God Lotus. Obviously, napakalakas ng lalaking naka-gray na ito, kung hindi, imposibleng pigilan ang pag-atake ng Thunder God Lotus Martial Soul. Kaya lang, bagamat na-block ang pag-atake ng Thunder God Lotus Martial Soul, hindi rin komportable ang lalaking naka-gray, at huminto ang hininga niya ng higit sa kalahati. Gayunpaman, ang lalaking nakaabo na ito ay napakabangi sa kaharian ng tao bagamat siya ay malubhang nasugatan, siya ay desperado pa rin at mabilis na sumugod kay Qianlei. Kasabay nito, sa mga kamay ng lalaking ito na kulay abo, isang mahabang karayom na nagniningning na may itim na liwanag ang biglang lumitaw, na naglalabas ng lubhang mapanganib na hininga. Biglang nagulat si Qianlei. Ang mahabang karayom na kumikinang na may itim na liwanag ay nagparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable, na parang kapag natama ng mahabang karayom na ito, siya ay ganap na mamamatay, ang kaluluwa ay hindi maipanganak muli sa labas ng mundo. Isang malupit na tingin ang sumilay sa mga mata ng lalaking nakasuot ng kulay abo, at ang mahabang itim na karayom sa kanyang kamay ay biglang naging itim na ilaw at bumaril kay Qianlei. Alam ni Qianlei na hinding-hindi magiging mali ang kanyang damdamin, at hindi siya nang ahas na hayaang makalapit ang mahahabang itim na karayom na ito, anuman ang banal na kaluluwa na malapit ng gumuho, paulit-ulit na sinisira ang kanyang katawan at sinisira ang kawalan upang makatakas. Gayunpaman, naiwan pa rin ang mahabang itim na karayom na ito. May kakayahan din itong dumaan sa kawalan. Ang mga karayom na ito ay patuloy na pumutok sa kawalan,
hinahabol si Chenlei, tulad ng mga makamandag na ahas na gustong pumili ng mga tao at kainin sila. Makaramdam ng matinding takot. Jia 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 Jia. Ang lalaking naka-gray ay tumawa ng nakakatakot sa sandaling ito, at malungkot na sinabi, Chenlei, ang mamatay sa ilalim ng Extinction Soul Chaser ay swerte mo rin, at ang papatayin ng Extinction Soul Chaser, mamamatay ng lubusan, at ang panlabas na katawan, mabubulok din at tuluyang mawawala sa pagitan ng mundo at lupa. Maaari mong tanggapin ang iyong kapalaran. Panipik. Kabanata 870. Nagulat si Chenlei. Ang Extinction Soul Chaser ay isang napakabangis na Horcrux, at ito ay isang minsanang Horcrux. Kapag natama ng Extinction Soul Chaser, ang Soul Chaser ay ganap na mawawasak, na walang iiwan na bakas ng mga espiritual na kaisipan. Ang mabangis na Horcrux na ito ay nakalista bilang isang ipinagbabawal na sandata dahil sa masamang reputasyon nito at hindi dapat gamitin. Kapag natuklasan, siya ay ituring na isang pampublikong kaaway ng buong mundo ng paglilinang, at lahat ay papatayin siya. Kaya, ang mabangis na Horcrux na ito ay nawawala sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, ang lalaking ito na naka-gray ay hindi lamang maaaring tumawag sa pangalan ni Chenlei, ngunit direktang gumamit ng isang mabisyo na Horcrux sa kanya. Makikita na ito ay partikular na nakatutok kay Chenlei, at ito ay dumating sa buhay ni Chenlei. Ang mga malalakas na tao na lumahok sa pagsubok, bagaman lahat sila ay umatake sa isa't isa sa sandaling sila ay nagkita, ngunit ito ay dahil sa kompetisyon, at nagkaroon ng kaunting matinding puot sa pagitan ng bawat isa. Hanggat napatay ang kalaban, ang espiritu ng kalaban ay maaari pa ring bumalik sa katawan pagkatapos umalis sa Magic Realm. Gayunpaman, kung gagamitin ang Extinction Needle, kapag nataman, ito ay ganap na mamamatay. Kung walang malalim na puot sa isa't isa, hindi ito magagamit ng ganoon kadali. Hindi kilala ni Chenlei ang lalaking kulay abo, ngunit ang lalaking ito na kulay abo ay may napakabangis na Horcrux sa kanyang kamay, halatang matagal na itong nakaplano. Biglang bumaling ang iniisip ni Chenlei, at hindi ko alam kung aling puwersa ang nagpadala sa lalaking ito na kulay abo para tugisin siya. Naisip ito ni Chenlei, habang ginagamit ang kanyang kakayahan sa katawan sa sukdulan, ngunit ang Extinction Chasing Needle na ito ay karapat-dapat sa salitang Chasing Soul. Kahit paano umiwas si Chenlei, wala itong epekto. Kinagat ang karayom sa likod ni Chenlei. Naramdaman lamang ni Chenlei ang isang mabangis na hininga sa likod niya, patuloy na pumapasok sa kanyang kaluluwa, na halos nanigas ang kanyang kaluluwa. Alam ni Chenlei na ito lamang ang hininga na ibinubuga ng Extinction Needle, at mayroon itong ganoong kapangyarihan. Kung ito ay tinamaan ng Needle of Extinction, ito ay isang napakalungkot na bagay. Sinubukan ni Chenlei ang kanyang makakaya na mag-shoot, isang electric light ang pumutok, nakasentro sa Extinction Soul Chaser, at direktang tumama sa Extinction Soul Chaser, at ang Extinction Soul Chaser ay nakakalat. Gayunpaman, ang gumuhong itim na hangin ay muling nagsama sa isang iglap, naging isang bagong Extinction Chasing Needle, at maging ang bilis nito ay tumaas ng ilang puntos, at muling bumaril patungo kay Chenlei. Malinaw, walang paraan upang alisin ang Extinction Chasing Needle na ito. Sa oras na ito, ang sitwasyon ni Chenlei ay napakasama, ang kanyang kaluluwa ay hindi matatag, at may mga mahinang senyales ng pagkahimatay. Halatang hindi niya kayang kumapit ng matagal. Naiintindihan ni Chenlei na dapat niyang lutasin ang problema sa likod niya ng mabilis hanggat maaari, at pagkatapos ay humanap ng lugar upang masupol ang bulaklak na nakakapukaw ng kaluluwa, kung hindi, tiyak na makakatagpo siya ng malaking problema. Sa pag-iisip nito, ginamit ni Chenlei ang huling kapangyarihan ng kanyang kaluluwa upang isakripisyo muli ang immortal na kaldero. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng bibig ni Xian Dingdingding, isang malaking whirlpool ang lumitaw ng mahina, at isang kamangha-manghang pagsipsip ang biglang lumitaw. Pagkatapos, ang patay na kaluluwang humahabol sa karayom ay sinipsip kay Xianding. Pagkatapos, hindi mabilang na mga bakas ng mga panuntunan ang lumiwanag at umikot sa seal, na tinataka ng Extinction Soul Hunter ng direkta sa kaldero. Matapos masil ang Extinction Soul Chaser, biglang sumuray-suray na muli si Chenlei, ang kanyang mukha ay sobrang putla, at kahit na ang mga bitik ay lumitaw sa kanyang buong katawan, tulad ng porselana na malapit ng masira.
Malinaw, ang espiritu ni Chen-Lei ay malapit nang maabot ang bingit ng pagbagsak. Ang kapangyarihan ng espiritu na natupok sa pamamagitan ng paggamit ng isang walang kamatayang kaldero ay isang astronomical figure. Halos 2 beses itong sirain ni Chen-Lei, naabot ang kanyang kasalukuyang limitasyon. Sa oras na ito, inilagay ni Chen-Lei ang walang kamatayang tripod sa kanyang katawan, ginawa itong streamer, at tumakas patungo sa malayo. Nagulat ang lalaking nakasuot ng kulay abo, at hindi naisip na si Chen-Lei ay may lihim na kayamanan na maaaring kumuha ng Extinction Soul Chaser. Gayunpaman, sa isang kisap mata, ang lalaking nakaabo na nakadamit ay nag-react, naging isang bahaghari ng liwanag na may mahabang dagandong, at tumakas patungo kay Chen-Lei. Nakita ni Chen-Lei ang lalaking nakaabo na hinahabol siya ng husto. Sa sandaling ito, ang mga bitik sa kanyang katawan ay tumaas ng kaunti, at kasabay nito ay lumaki ng husto. Alam niyang hindi niya kayang kumapit ng matagal kung ayaw niya ng solusyon, lulutasin niya ang lalaking nakaabo. Sa pag-iisip nito, biglang tumalikod si Chen-Lei at umatras, isang kidlat ng kidlat mula sa kanya, sa gitna mismo ng lalaking nakaabo na humahabol sa kanya. Hindi ito namalaya ng lalaking naka-gray, at natama ng electric light na ito, na nagpatigas ng kanyang buong katawan. Ang dekuryenteng ilaw na ito ay hindi masyadong malakas, maaari lamang nitong matigas ang katawan ng kulay abong tao sa isang sandali. May pagngisi sa mukha ng lalaking nakadamit na kulay abo. Napakahina at mahina ang atake ni Chen-Lei, halatang naabot na niya ang dulo ng kanyang lakas. Kinailangan ng taong nakadamit na kulay abo na sirain ang pamamaraan ng pag-eehersisyo, sinusubukang pagtagumpayan ang pamamanhid ng katawan. Gayunpaman, nang masira ng lalaking nakaabo ang pamamaraan, biglang may lumipad palabas mula kay Chen-Lei at tumama sa kanyang ulo. Ang bagay na ito ay parisukat, at ito ay talagang isang ladrillo. Pinagmasdan ng lalaking naka-gray ang brick na palaki ng palaki sa harapan niya, at hinampas ito sa gitna ng kanyang noo. Boom! Ang mga brick na ito ay may walang limitasyong kapangyarihan. Isang laryo lamang ang bumagsak sa ulo ng lalaking nakasuot ng kulay abo sa isang bulok na pakwan. Ang mga brick na pino ng Chaos Stone ay lubhang kakaiba. Ang batong ito ay hindi lamang may napakalaking kabagsikan sa kapangyarihan ng laman, ngunit mayroon ding walang katapusang kabagsikan sa kaluluwa. Ito ay maaaring ilarawan bilang isang kayamanan, ngunit si Chen-Lei ay wala pa ring sakripisyo para sa pagiging perpekto. Kung ang kayamanang ito ay pinadalisay sa Fantian Seal ayon sa pangitain ni Chen-Lei, ito ay maituturing na perpekto, ngunit ngayon, ang agwat sa pagitan ng ladrillo na ito at hindi pa rin kilala ang Fantian Seal. Gayunpaman, ang kabagsikan ng ladrillo ay hindi pa rin maitatanggi ng taong naka-gray, kaya sinipa ito ni Chen-Lei. Pagkatapos nito, hinayla ni Chen-Lei ang ladrillo, dinurog ang lightning void step ng buong lakas, nabasag ang kawalan, at tuluyang nawala. Nang muling lumitaw si Chen-Lei, 10,000 milya na ang layo niya, sa isang napakalayo na lambak. Sa lambak na ito, natagpuan ni Chen-Lei ang isang kuweba, pumasok dito, tinatakan ang kuweba, at pagkatapos, nakaupo na naka-crossleg, nilunok niya ang bulaklak na nakakapukaw ng kaluluwa ng walang pag-aalinlangan. Kung pinahihintulutan ng oras, tiyak na hindi pipiliin ni Chen-Lei na lunukan ito ng ganito. Ito ay simpleng marahas na pag-uugali. Kung kaya niyang pinuhin ang Soul Cultivation Peel, tiyak na mapapalaki niya ang epekto ng Soul Cultivation Flower. Maraming beses. Ngunit sa ngayon, mabilis ang panahon, at wala siyang ibang mga pandagdag na materyales para sa pagpino ng mga pildores sa paglilinang ng kaluluwa. Sa sandaling ito, ang kanyang kaluluwa ay malubhang nasugatan at maaaring gumuho anumang oras. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, natural na nalilito si Chen-Lei. Walang pag-aalinlangan, pinili niyang lunukan ng diretso ang bulaklak na nakakapukaw ng kaluluwa. Ang bulaklak na ito na nagpapalaki ng kaluluwa ay talagang karapat-dapat na maging isang pambihirang bulaklak sa mundo, at may malaking benepisyo para sa kapangyarihan ng kaluluwa. Nang ihulog ni Chen-Lei ang Soul Cultivation Flower, ang bibig ng Soul Cultivation Flower ay natunaw at naging mainit na agos, na agad na damaloy sa katawan ni Chen-Lei. Ang mga bitik sa kaluluwa ni Chen-Lei ay isa-isang naibalik, naayos, at nabawi tulad ng dati. Hindi lamang iyon,
malinaw na naramdaman ni Chenlei na ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay tumaas ng husto, at ang kaluluwa ay naging sobrang solid. Sa loob lamang ng kalahating oras, naramdaman ni Chenlei na ang kanyang espiritong kapangyarihan ay lumampas sa ikalimang antas ng Martial Saint, naabot ang tuktok ng ikalimang antas ng Martial Saint, at pagkatapos ay tumigil. Higit pa rito, mayroon pa ring malaking nakapagpapagaling na kapangyarihan na umiikot sa katawan na binago ng kaluluwa ni Chenlei. Ang lahat ng kapangyarihang panggamot na ito ay ginamit upang palakasin ang kaluluwa, at ang pagtulong sa kaluluwa ni Chenlei ay naglatag din ng napakatibay na pundasyon.